magkakaroon man ako ng pangarap na gulong, eto na siguro yun. Papunta tayo ngayon ng Garage Point, dala ang ZX-10R para ipakabit ang gulong na to. Kaya tara na, kasi sobrang excited ako para dito. Sa loob ng 1.5 taon, simula nung kinuha natin ang ZX-10R, itong Michelin Road 6 ang kaakibat ko. Bike is already 11,300 odo at tignan nyo naman, kapal pa nito eh. Ang highlight sa gulong na to ay kung paano mag-perform ang Road 6 sa basang kalsada. I mean, tignan nyo naman kung paano nila hinulma yung grooves oh. Itong siping system ng Road 6, dude, ibang level to. Magpapalit tayo hindi dahil sa hindi ko gusto ang Road 6. Kung napanood yung video natin last content, kumuha tayo ng CB650R. Ang gagawin ko, lilipat ko tong Road 6 dun sa motor na yan. Kasi ilang kilometro pa yung tatagal nito eh. Sabihin natin nasa 30% pa yung kaya ang tagal ng Road 6 na to. At ito naman ang ipapalit natin. Ang pangarap na gulong ng Power 5. Kung ikaw yung rider na madalas mag-racetrack, sport bike, obviously, itong gulong ang para sa'yo. Actually, itong gulong ang babagay dito sa ZX-10R. For the front tire, may tinatawag tong 2CT or dual compound technology na matigas sa gitna for longevity at soft naman sa gilid for great cornering. Dahil mayroon tong carbon black technology na tinatawag as of Michelin. Kaya ganoon na lang kaganda to pagdating sa racetrack. Also, meron din Aramid technology to at mas maganda ang radial technology na ginamit. Pagdating naman sa likod, ito naman, mas maganda ang pagka-dual compound nito. Kung dito sa harap is 2CT, sa likod naman is 2CT+. Mas maganda mag-perform ang gitna at mas maganda rin mag-perform ang gilid. Kung nakikita nyo sa mga video ng mga rider na gumagamit ng Power 5 sa racetrack, ganoon na lang sila mag-lean dahil sa carbon technology dito sa Power 5. Sabihin natin 60% sa racetrack at 40% naman pagdating sa street. Kaya kung mapapansin nyo yung mga groove pattern niya, malalaki pa rin. Also, dahil Michelin brand to, nagawa nilang timplahin yung haba ng buhay at kapit ng gulong at the same time. Kaya medyo mataas yung presyo niya kumpara sa ibang gulong as sa Michelin Road 6. For the front tire, this is 120. Mabibili nyo to for around, sabihin natin 13,000 more or less, depende sa dealer. At dito naman sa rear na 200 ang size, sabihin na natin naglalaro to sa presyong 22,000 pesos. More or less. Itong dalawa set, sabihin natin pumapalo ng 36,000 pesos. More or less. Kung tutusin, 36,000 pesos. Aminado ako, mabigat yun. Pero kung isipin mo kung bibili ka ng gulong na worth 20,000 na sport tire, na sobrang kapit, yung mga kakapiraso lang yung grooves, normally nauubos yun from 2,000 to 2,500 kilometers. Pero ito kasing 36,000 pesos na gulong, same performance ng mga makakapit na gulong na ginagamit sa racetrack at the same time, makapit plus mahaba ang buhay na gulong. Yun ang Power 5. Pero tayo maiba ako. Ang ganda ng ZX-10R na to. Subukan muna nating i-balance nang hindi nagtatanggal o nagdadagdag ng tingga. Hindi siya balance ng 30 tsaka 25 doon sa side na to, sa left, doon na to sa right. Pero yun ay dahil hindi pa natin na-remove to. So remove muna natin to. So isang side lang ang kailangan natin lagyan.
Yun lang. Okay na. Dude, tignan nyo kung gaano kalapad yung gulong natin. Sarap tingnan kapag may mga balahibo pa yung gulong eh. Okay, tire pressure, naset na natin yung likod sa 34, harap sa 32. Ginawa for twisties at subukan natin dito sa lugar na to. Sporty looking tire, haltang-halta naman sa itsura niya. May mga onting grooves which is great for this street. At kung mayroon man taong nakatingin sa atin ngayon, hopefully wala. Haltang in love na ilove ako sa bagong kabit natin gulong. Na-warm up na naman natin siya pang punta dito. PCP. Uy! Kilala kita! Ay, ito yung sa kanya, no? Si ano? Si Galo ha? Rebuild na rebuild doon, ganda ko ulay. Brother ko ba yan? Akala ko. Ano sir? Ha? Sa CB ako. Oo nga, may sticker pa. Ikaw nga yun. Anong ginagawa mo dito? Power 5, Michelin. Hindi na ako naka Road 6. Yung Road 6 lipat ko sa CB. Ba't ka nandito? Ano? Papatanggalan ng stress. Maglibot tayo dito. Dahil nagdagdag tayo ng isang sukat from 190 to 200 rear tire, pakiramdam ko tumaas yung likod, mas naging aggressive pa yung riding position natin. Tsaka iba yung pakiramdam eh, mas naging smooth yung tenor. Parang masiyang niya to. Well, smooth din naman gamitin ng Road 6, pero may ikakalma pa pala yung performance ng gulong natin. Actually, when it comes to tire size, mas maganda talaga kung mag-stick tayo sa stock. Kasi doon talaga nakaset kung paano hinulma yung bike. Yung ergo, yung performance, yung handling. Grabe ang nangyari dito. Bomba daw eh. Pero from 190 to 200, wala naman tayo masyadong magiging problema. Magbabago ng konti ang handling, pero hindi ganun kalaki ang adjustment. 180 to 190, wala rin naman masyadong magiging problema. 140 to 150, okay lang din naman. 150 to 160, hindi naman ganun kasakit. Pero kung 180 to 200 rear tire, yun, medyo mapapaisip ka talaga. May bag ganun kasi na hindi ganun kay stable once na nililin mo or nag-switch kayo ng riding position. Itong gulong na to, parang gustong-gusto niya yun. Teka, napaka dami namang hangin dito. Delikado yun. Nakatapos lang kasi ng bagyo eh. Oh. And for wet roads, huwag kayong mag-alala dahil meron din naman silica technology to na katulad na meron ang Michelin Road 6 na makapit para when it comes to wet surfaces, pero syempre hindi ganun kakapit tulad ng Road 6. Ang Road 6 doon talaga ginawa eh, doon talaga hinulma. Mas naging agile yung bike kapag nag-switch tayo ng position. Dude, ang sarap ng gulong na to. Meron tayo kasama tropa ngayon. Subscriber natin to eh. No, ganda-ganda na to. Kampante ako dito. Teka, yung nakilala natin kanina. Sana? Tayo natin. Ayun, nasa likod natin siya.
sobrang ganda gamitin, sobrang daling dalhin, performs very well in the street. Tsaka pakiramdam ko sa kanya, gusto ng Power 5 na nakakabit siya sa mga superbike dahil mataas ang speed rating niya, and at the same time yung braking power mo hindi makakompromise dahil kaya niyang pakalmahin. Ang nakikita ko lang downside sa kanya, di lahat afford ang Power 5. 36,000 pesos na joke. Pero dahil sa mga technology at material na ginamit sa Power 5, medyo mataas yung presyo niya. Kaya para sa akin, if you are looking for a tire na suited for your performance bike, ito yun. Grabe kapit nito. Tanggal na agad yung mga balahibo. Madalas ka bumababa doon? Ah, talaga? Ano ka, balik ka? Road 6? Oo nga, bagay dyan Road 6. Guys, if you have the budget na bumili ng best tire for your sport bike, lalo na ang ganitong super bike, worth it ang ibabayad niya dito. Brother, ano ulit name mo? Sorry. Siren. Natambay lang muna kami ni Siren dito. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kaya leave a like. At kung mahilig kayo sa ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga Curie Pies. See you sa next content.